Blessed day to all, and live from the Bagong Pilipinas studios, this is Cherry Moriones de Roma. Joshua Kahulugan, napakagandang buhay sa ating lahat at nakikita natin na marami tayong pag-uusapan ngayong araw. Yes, we're really excited for today. So we have here a special guest. Siyempre excited tayo kaya medyo medyo ng reaction ni Joshua. Na-amaze siya kasi po ang ganda-ganda talaga dito sa mga studios ng ating ng Bagong Pilipinas. When you get the chance to come here, makikita nyo very professional, sophisticated ang kanilang mga gamit dito. Kaya nung tinitignan namin, medyo na-amaze kami since this is our pilot. Dahil nandito ang ating mga magigiting at masisipag na mga kasamahan at bisita ngayon. Of course, pinapakilala natin ang ating chairman ng Blessed Yes. Movement, si Chairman Herbert Antonio Martinez. Ang pasimuno. Oo. Ang pasimuno ng Blessed Movement. So mamaya ay kakapanayamin natin, of course, ang ating chairman. Chairman, bati muna po tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga susunod na sandali, pag-uusapan po natin ang mga bagay-bagay tungkol po sa ating Blessed Movement at sa ating Bagong Pilipinas. Ayan, Yes. and of course, nandito rin ang ating Vice Chairman ng Blessed Movement. No, ang inyong pagbati, Vice? Ay blessed day Pilipinas at nandito po kami ngayon para ipamahagi sa inyo ang magandang balita saan ay malalaman natin ang mga iba't ibang ginagawa ng Blessed Movement. Yes. Sir Frank Resma, baka nakalimutan natin sabihin. Sir Frank, of course. And sino pa? Josh? And of course, we have our co-founder ng Blessed Movement and Secretary General, si Sir Ray Santia. Sir Ray. Blessed afternoon, everyone. Very thankful po kami at kami naging unang guest dito sa bagong Pilipinas, Blessed Pilipinas TV. Yes, syempre naman, napaka-excited na malaman natin, no, ang Blessed Movement ay nagtratrabaho po, no, tungo sa bagong Pilipinas at syempre sa mga government initiatives, nandito ang Blessed Movement. Ngayon po, Yes. no, alamin po natin, no, kung ano nga ba ang Blessed Movement at anong ginagawa nito. Yes. So yun, alamin natin, of course, yan, ang may alam sa lahat. No, kay Chairman Herbert. Ano nga ba ang Blessed Movement? Pero prior to that, gusto ko sana balikan muna natin yung pinagsimula nito para medyo may konting rewind tayo, no? Saan ba nagsimula po ito? Alam mo yan, dahil kasama kita dito. Ang Blessed Movement is a transition coming from the Team BBM 2022. Yung Team BBM 2022 is one of the parallels who supported the campaign of our dear President, Bongbong Marcos. Kami po ang nakapag-handle ng ilang mga parallel na sumuporta po sa ating mahal na Pangulo at kasama po tayo sa pag-ikot ng panahon ng kampanya. At ito po ay kasama ko ang mga opisyalis na katulad mo, Jerry, na Chairman, para kang kitikiti nun eh. Nakikita ka sa isang probinsya, mamaya-maya nandun ka na. Galing ka sa amin sa Ilocos, sir. Mamayang konti, nasa ibang lugar ka na. Grabe. oo nga, Oo. dahil ikaw yung aking itinalagang provincial chairman ng Ilocos Sur. At kami umiikot dahil sa pangangampanya sa ating Pangulo at sa mga kaalyado nating. Gusto natin malaman, Chairman, no, kung anong pinagmulan, bakit siya naging Blessed Movement, no? Ano ba ang dating pangalan nito? Team BBM 2022, di ba po, Chairman? Bakit siya naging blessed? Ano bang naisip niyo ba? Para sa kaalaman ng mga nakararami, ang Blessed stands for Bagong Lipunan, Enhanced Synergy and Stewardship for Economic Development. Binuo namin ito ni Ray dahil nakita namin na ang mga parallel group o support group na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo ayaw na maghiwa-hiwalay. Kung naaalala niyo yung BLIS program ng dating President Ferdinand Edwin Marcos Sr., yung bagong lipunan enhanced site services. Ito yung mga pabahay dati. Ito, gusto natin ituloy yung naudlot na simulain ng ating napakagaling, napakatalinong Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr. Aming sinadya ang tanggapan ni Dr. Virgilio Lasaga at inalam namin kung ano yung mga pwede naming maibigay na tulong at maging kooperatiba, paano maging kooperatiba ang isang organization. Paliwanag namin sa mga parallel o support group na kasama natin at mabigyan natin sila ng mga kabuhayan. Napakaganda ng pagtanggap sa atin ng ating Assistant Secretary, Dr. Boy Lasaga,
pumunta rin kami sa TESDA, Deputy Director General for Operations, si Vidal Villanueva, at ganun din. Binigyan niya kami ng mga puntos kung paano natin mabibigyan din ng training ng mga ating mga kasama sa Blessed Movement upang magamit nila sa kanilang pag-apply sa kanilang trabaho. Sa mga lokal na pamahalaan naman, nakipag-ugnayan din kami na sa ibang bansa para doon sa mga seasonal workers. May mga organization tayo na mga support group na naging accredited ng CDA. Sa TESDA, may mga nakapag-aral po ba? O Ay marami. Meron tayong mga TESDA schools na kasamahan na nagbibigay ng programa para doon sa mga baking, carpentry, ah, IT. content creator, oo. Yung mga Within ganyan, automotive, Event management. nandun sila. yung realization natin ng mga proyekto, no, Chairman, na paano ang response, no, or yung feedback ng ating mga members? So, Mga miyembro natin ay, ayan, saksi ang ating si Sec Jen at saka si Vice Frank na nandito sila at dumadagdag pa doon sa mga dati Dumadami nating pa. orihinal na grupo dahil nakikita nila yung ating programa. Sa katunayan, mabanggit ko lang, kami dito sa support group na nandito sa headquarters ay nabigyan ng tupad ng ating administrasyon at yan ay pinakalat natin sa bawat parallel group members nila. Binibigyan natin, inahati-hati natin yan sa dami nila, buwan-buwan, meron tayong 500 monthly, kaya iba-ibang parallel group ang nabibigyan natin ng ng mga tupad beneficiaries. since align tayo sa bagong Pilipinas, no, ano ba ang gusto nating makita na mangyari sa Blessed Movement bukod sa mga programang binababa natin? Sir Ray and Vice? Napakarami na gusto naming ipamahagi sa ating mga miyembro. Sa katunayan, gumagawa tayo ng apps na kung saan bawat miyembro matatrack nila yung kanilang mga ginagawa. Let's say, for example, the mobile app features that we have, yung job finder. And mayroon siyang geolocation na wherein kung saan naghahanap ka ng trabaho, merong nakalagay, let's say 5 kilometer radius na kung sino ang naghahanap ng skill set mo. So right away, the members can apply for that job. So meron din po tayong incident monitoring. We are empowering communities to report incidents on the fly para silang ginawa nating CCTV sa mga communities. They can actually report it to us at may bigay natin out, may forward natin sa mga kinaukulan and respond right away. At meron pa tayong mga ibang mga programa na gusto nating i-introduce para mas mapaganda. The marketplace. Kung ang mga members natin ay gustong magnegosyo, pwede nilang i-post dun sa mobile app natin yung kanilang mga products and services. Hindi pala akong gumawa ng leche plan para ilalagay ko doon sa Oo. ating app, no? Yes. Yung mga livelihood ng mga parallel o yung mga kumbaga ang bida dito yung mga grassroots of society, yung mga volunteers natin. Ang ganda po nung we're looking forward po na doon sa app pa lang itself marami po tayong malalaman at makakapag-participate mismo ang taong bayan. Here in Blessed Movement, we envision the 2040 program from the past administration na nag-start in 2016. So we're very lucky. Again, thank you very much sa Bagong Pilipinas na in-sponsor ng ating administration na naitutuloy natin yung ambition natin 2040, which is hindi alam ng mga Pilipino. Out of 117 million Filipinos, wala pang 1% po ang nakakaalam. Meron din tayo tinatawag na Philippine Development Plan. So nag-start po yan noong panahon ni PBBM, etong 2022, matatapos ng 2028. Lahat po yan naka-align kung saan ang team nito is magkaroon ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay. Kumbaga ito yung magiging middle class society. So ito na yung panahon na dapat magkaroon ng involvement ang bawat Pilipino. Kasi ito yung bagong Pilipinas, may obligasyon ng gobyerno para pamahalaan tayo. Pero bilang Pilipino, ano yung dapat na ginagawa natin? Hindi lang kagaya mo, Ma'am Cherry, no? Nila chairman, nila vice. Dapat lahat may involvement. Sabi nga, ito na yung panahon na dapat pagkakaisa. Yung tunay na pagkakaisa. By the way, no, bago natin ituloy ang
sunod na tanong, no? You can see on the screen na you can like and follow the Blessed Movement official Facebook page. Ayan po, nakikita po natin sa screen. And of course, syempre, mag-comment po kayo at mag-message po kayo if you have any questions sa Blessed Movement, no? Ayan, so ngayon po, gusto namin And sa YouTube nga pala natin, Blessed Pilipinas TV. Blessed Pilipinas TV. Subscribe. Yes, subscribe. O, di ba? ayan po, no, yung realization, no, ibabalik natin realization dito sa Bagong Pilipinas. Yung mga member natin is grassroots. And gusto natin makita na tumaas ang antas na pamumuhay nila, no. Chairman, no, or vice, ano pong ano natin, no, ang nakikita natin sa goals natin para mas bukod sa mga government initiatives, no, ano pa ang gusto nating sabihin natin sa mga miyembro natin? Gusto ko lang masabi doon sa ating mga kasamahan na mga member natin, patuloy tayong, tulad ng nasabi ni Ray, panahon na para makialam tayo, makisama tayo, makibagay tayo sa lahat ng Pagtulungan. ginagawa ng ating administrasyon. Yun ang Kasi nakikita naman natin, 'di ba, Vice, ilang mobile clinics ang ipinagkaloob ng ating pamahalaan sa kanya-kanyang probinsya, region. 'di ba? Napakaraming ginagawa natin, itinaas ang sweldo ng teacher, 'di ba? Tayo ay sumuporta sa ating mahal na Pangulo dahil ang ating pagkakaisa ang magtutuloy at mag-aangat sa ating bagong Pilipinas dahil tayo ay bagong Pilipino. Hindi pa na-mention ni Chairman yung bagong Pilipinas Servicio Fair na kung saan ay Yes. binababa ng ating mahal na Pangulo sa bawat rehiyon ng bansa. Talagang nakakarating sa pinaka-grassroots tulad ng sinasabi mo, Josh. So we are supporting fully this administration in whatever endeavors and maybe personal and lahat ng mga resources namin, we put it all together to support this administration. Ganda, no? So, excited tayong lahat, at nagpapasalamat tayo dahil meron na tayong online and TV channel at mapapaalam natin sa mga, of course, yung mga impormasyon na dapat po malaman ng ating mga kababayan. Kasi minsan, nakakalungkot na meron tayong mga misinformation o meron din mga bagay na hindi din natin alam tungkol sa ginagawa ng ating administrasyon, ginagawa ng gobyerno para sa mga tao, at anong ginagawa ng mga tao para sa ating bayan. Ayan, no, alam niyo po, mas maganda siguro tanungin natin isa't isa, no, ang ating mga kasamahan dito. Para sa inyo po, no, simulan natin kay Vice, no. Para sa inyo, Vice Chair, no, ano ang bagong Pilipinas para sa inyo? Ang bagong Pilipino ay isang disiplinado, isang marunong respeto sa batas. Yan po ang nakikita ko dahil hindi po talaga mangyayari na magkakaisa o hindi po talaga mangyayari na magkakaroon ng magandang pamamalakad ang ating bansa kung hindi po nagsimula sa sarili. So it has to be discipline, it has to be cooperation, innovation. Yan po yung nakikita ko para tayo ay sama-samang umunlad tungo sa bagong Pilipinas. And of course, sa ating SecGen, Again, panahon na po ito ng paglilingkod ng administrasyon. Tapos na po yung kampanya. Magantay na po tayo siguro ng 2028 bago natin pag-usapan ang politika. Tulong-tulong po muna tayo dito sa bagong Pilipinas para ma-reach natin. No? Sabi nga, may kasabihan na yung hindi marunong lumingon sa pananggalingan ay hindi makakarating sa panaroonan. Kasi ang history natin, ang totoong Pilipino ay pinanggalingan natin, no? Isang matatalino, magagaling at maabilidad na tao. So, kailangan natin maibalik natin yung kultura natin na yun na wag na tayong nai-influence ng over political interference na nangyayari sa ating lipunan. Sa akin naman, ang pagiging bagong Pilipino ay dapat makatao, makadiyos, at makabayan. Kaya sama-sama tayo, suportahan natin ang administrasyon para maituring natin ulit na tayo ay isang bansang maunlad at maharlika. Ngayon, first episode pa lang po natin, nakikita na po natin kung saan po ang direksyon at tema ng ating pag-uusapan. Ito po ay ang tungkol sa ating mga bagong Pilipino. Para sa akin, Josh, ang bagong Pilipino ay yung nagmamahal first of all
sa ating sarili. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, you don't destroy yourself. Di ba? Mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang kapwa mo, mahal mo ang bayan mo, at mahal mo ang Diyos. And katulad na sinabi, isa-summarize ko lang, agree ako sa kanila, no? Ang gusto ko lang emphasize, ang bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas ay marunong tumanaw ng utang na loob That's at true. marunong tumingin sa mga nangyayari sa lipunan at dapat po enlightened tayo sa lahat para alam po natin ang ginagawa natin. Hindi lang po tayo sumasama sa mga kung anong trending ngayon na nagiging part tayo ng mga nangyayaring negativity, which is very wrong, no? So yun po, no, dito sa Bagong Pilipinas, ang Blessed Movement is very supportive, and of course nagpapasalamat tayo sa administrasyon dahil dito sa Bagong Pilipinas movement. Bagong lahat, gusto ko munang batiin ang ilang mga kasamahan natin na parallel na patuloy na sumusuporta at kasama natin sa Blessed Movement. Gusto kong batiin si Manny Dalampasig ng Tribong Maharlika, si Art Sumampong ng GNP, si Richard Bandurin ng BBMI, si Rosana D. Hison ng Maharlika, Maharlika Women Empowerment, at saka si ang kasama natin na Sir David, Ha? oo, Sir David si David Mendoza. So sa mga susunod na araw, babati pa ako para manood kayo dito. Cherry, go ahead. Yeah. Chairman, yung mga hindi nabate baka magtampo. Sa susunod yun. Mga susunod. At kayo din, Yes. makikita dito. Siyempre, impact yun. Sabihin ko na, no? Yes. Sa baba. At saka sama-samang ilaw ng kapulisan. Yes. Okay, kasama natin. Alright. Taglay. Ay, oo nga. O sige, maraming salamat po, Bagong Pilipinas. Maraming salamat dito sa ating Bagong Pilipinas at sa ating administrasyon. Ito ang Blessed Movement TV. At ito po si Cherry Moreno de Romal na nagsasabing, tayo ang mga bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Blessed tayo.